Sana naman huwag nakakahiya sa buong mundo. Pahayag ito ni Senate President Soto. The possibility of having impeachment complaints against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte might affect the image of the Philippines on the world stage. Senate President Vicente Tuto Soto III said on Sunday. Soto said he would still prepare if ever both complaints reach the Senate, which will act as the impeachment court, according to Mab Gonzalez report of 24 Oras Weekend. Ito, ang exact statement ng Senate President. Sana naman huwag dahil nakakaya sa buong mundo. Nevertheless, paghahandaan natin kung sakali, ako naman, ready ako. Ano yung ready ako? Ready ako to take over as president? Kung ma-impeach ang presidente, ma-impeach at mabotohan na convicted. Tapos, convicted din ang vice president. Who will take over? Wow, Senator Soto, mula hulo hanggang, ano ba yung kanta? Pari hanggang hulo, buwit bulaga. Wow. History talaga. Ang TV host maging presidente. Only in the Philippines. Hindi. Meron din pala sa Amerika. Yung artista si President Ronald Reagan. At least yun, artista yun. Hollywood actor. Ito naman kasi, TV host lang eh. Okay, so, anong possibility na ma-impeach, aakyat sa Senado ang impeachment case ng presidente at vice-presidente? Okay. Sa tingin ko ang presidente, hindi yan makaakyat sa Senado. Kasi, dyan pa lang sa Kamara, patay na. Yun lang ginawa ng House Secretary General na hindi nila tinanggap yung dalawang impeachment complaint. Palatandaan na yun na takot itong administrasyong Marcos na sa kaso ng impeachment. Kaya wise move, political maneuvering yung ginawa nila na nauna silang nagsampa ng kaso, na napakahinang kaso, isinampa ng abogado na pinaghihinalaan na tauhan din nila, tapos napakahinang ebidensya and madidismiss kagad yun. O itong dalawang impeachment complaint na parang mas malakas, hindi nila tinanggap. Kaya nakikita ko, ligtas na ang Pangulong Marcos Jr. sa impeachment. Mag-effect na yung 1-year bar rule. The whole of 2026, hindi na masasampahan ang Pangulo ng impeachment. So, next year na lang. Ayan. Paghahandaan nila ng gusto. Kaya, ang posibleng matuloy na impeachment na makakaabot sa Senado ay sa Vice President. Kasi, kung gustuhin ng kalyado ng Marcos Jr. administration na i-endorse, pwede pa, may number sila. Lalo na kung magkatotoo yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na mayroon ng incentive yung budget ng 2026 na ang daming ayuda. Nakalaan yon, according Senator Amy, pang-impeachment, pundo yun. Kaya sabi ni BP Sara, it's all about money. Ang mga kongresista makakatanggap ng maraming pundo, yung mga ayudang pundo, at ang katapat niyan, magperma sila sa impeachment case ni BP Sara.
Kaya to nakikita ko, may posibilidad na ang aakyat na impeachment sa Senado ay yung kay BP Sara. Kay Presidente, wala na. Made na yan. Kaya ang problema, itong ginawa nila ito na para bang niloloko nilang taong bayan eh. Sinorcumvent nila ang law. Pautakan ba? Maro kung sa Bisaya. Ang epekto naman nito sa public opinion, mas lalong maraming magagalit na taong bayan sa ginawa ng administrasyong ito na hindi nila tinanggap yung dalawang impeachment complaint. That's boomerang effect para sa kanila. Okay, may nabasa kong post yung Makabayan Black, babalik daw sila ngayon sa Office of the House Secretary General para isampa ulit yung complaint nila na hindi natanggap last time. Paano kung wala pa rin dyan yung House Secretary General? O paano kahit nandyan na yung House Secretary General? Yung naunang impeachment complaint, in-endorse na, pinasa na sa Office of the Speaker of the House, and from Speaker of the House, ipasa na sa House Committee on Justice. Tapos itong kay Makabayan Black, itong kina Attorney Ferdinand Topacio, tatanggapin nila later on. Mahuhuli na yun eh. Aksyonan ka agad yung una at i-dismiss. Wala na. Hindi na pwede itong pangalawa, pangatlo dahil ma-violate na yung 1-year bar rule. Ganon yung laro. Laro sa politika, napakaruming laro sa politika, kaya nakakainis. Well, panalo sila ngayon. Panalo ang Marcos administration dahil maprotektahan ang Marcos Jr. sa isang taon. Kailang ang galit naman ng taong bayan, yan ang kanilang gaba. Dahil lalong babagsak ang tiwala ng taong bayan sa Marcos Jr. administration. Asedre, Romualdez, bayan ang inuuna. Iginiit ni Jude Asedre na mas inuuna ni dating House Speaker Martin Romualdez ang kapakanan ng bansa kaysa sa sariling interest. At handa umano itong harapin ang anumang aligasyon ng may paggalang sa due process sa paniniwalang hindi dapat agad humusga batay sa haka-haka at huwag ilihis ang atensyon mula sa mas mahahalagang usapin may direktang epekto sa mamamayan. Wow! Palakpakan naman natin. Talagang bilib na bilib siya kay Romualdez. Inuuna daw ni Romualdez ang kapakanan ng taong bayan bago ang sarili nitong kapakanan. Galing naman ang sarap pakinggan. Ang tanong, pinapaniwalaan ba siya ng mas nakakarami sa taong bayan? Yan ang tanong. So, maraming mga kongresista na nagtatanggol kay Romualdez. Kahapon, may nabasa akong post ni Congressman Jolo Revilla. Grabe palang pag-idolo niya kay Romualdez. Kasi ang sabi nitong Jolo Revilla, Martin Romualdez is not only the Speaker of the House, but also the Speaker of the People. Wow! Yan, salinsinan sila, yung mga young guns. Sina Adjong, Konghon, sino pa ito? Luistro, sina Chua, Abante. In fairness, maraming kongresista na dumidepensa kay Romualdez, kahit nga si Congressman Sandro Marcos eh. Kaya nga binigyan siya ng parangal eh. Di ba, nag-resign siya? Anong buwan ba siya nag-resign last year?
Nung nag-resign na siya, wow! Ang Kamara nagbigay ng resolution o whatever na pinupuri nila ang leadership ni Martin Romualdez. Oh, ito na ngayon. Nasasangkot siya. Huwag daw muna tayong maghusga. Mr. Honorable Congressman Asedre, may dalawang court o tatlong court nga eh. Pinakauna, Court of Public Opinion, Court of Law, and then pinakamataas, Court, Judgment Seat of God. Hindi nyo mapigilan ang taong bayan na maghaka-haka. Karapatan namin yan. Kahit sinasabi na wala daw ebidensya. Yes. Sa ngayon, walang klaro, walang malakas na ebidensya laban kay Martin Romualdez. But it does not mean na malinis na siya, na ligtas na siya. Pwede, ligtas siya sa batas ng tao. Hindi siya makakasuhan. Kasi nga walang ebidensya. Kaya lang sa taong bayan, karapatan namin na maniwala o hindi. Ano yung minority report na isinabmit ng Senado? 6 na senador ang pumirma eh. Basta ang pinangunahan ni Senator Marcoleta and Senator Amy. Romualdez ang utak sa lahat. Dapat kasuhan na. Tanong, ano ang paniniwala ng taong bayan? Naniniwala ba sila na ang utak talaga si Romualdez? Battle of perception, battle of public opinion lang yan. Kaya, sige, inuuna ang bayan, no problem. Yan ang paniniwala nyo. Kaya lang, hindi nyo mapilit ang taong bayan kung maniwala sa inyo o hindi. Basa tayo sa mga comments, ha? Nadia Macarambon, birds of the same feather gets fat together. Parehas mataba. Los Biminda Arellano, huwag ninyo kaming utuin. Kayo na lang ang mag-uto-uto sa sarili ninyong dalawa. Narciso Bidaore, pera ng bayan ang inuuna. Inuunang bayan? Yes, pera ng bayan, inuunang binubulsa. Alphonse Amor, bayad siguro ang inuuna ng bayan. Dina Fortune, huwag nyo nang bulahin sarili nyo, mga babs. Mas lalo lang magagalit ang taong bayan sa inyo na mailahad. So, tingnan natin. Bigyan natin ng pagkakataon si Senator Lacson dahil sabi niya, nagalit na eh. Kung sa mga buzzers. Yung tawagin nyo ang blue ribbon na inutil, that is an insult sa taong bayan. Ang taong bayan, naniniwala ba na inutil ang blue ribbon? Marami na akong napanood na po o nabasang post. Halos 80 to 90% nagsasabi doon, bumuboto na wala talagang silbi. Inutil ang Blue Ribbon Committee hearing. Kaya lang, let's give them a benefit of the doubt dahil papatawag, iimbitahan daw nila si Romualdez, kailang hindi nila mapilit. Voluntary daw.